lumabas na sa lungga si Elizalde ko, no? Kung sakasakali, kasi sabi niya he's claiming threat to his life. Kung sakasakali, pwede bang magpadala lang siya from abroad ng affidavit signed tungkol dan sa mga statement niya? Kasi lahat naman sinasabi. Baliwala naman niya sinasabi mo unless you submit a sworn statement. Pwede bang kahit nasa abroad siya, padala lang ng affidavit signed, properly notarized, yung hindi peking notary ha, para lang ibigay yung side niya? Pwede ba yun? Well, it's something that can start off the investigation as long as it is something that should probably be apostilled or executed and notarized before a consulate in the country where he is. Then that's something that can start the ball rolling insofar as looking into his allegations po. Kasi tulad po ng binanggit ko kanina, Ma'am Amy, hindi po ibig sabihin na dahil sa may mga pinangalanan at may mga allegation doon, agad-agad ito po ay magiging pasihan na ng kaso. Kailangan po tingnan natin kung kaya po itong makorroborate at kaya po itong mabalidate. So sa prosecutor siya muna pupunta, no? Yung statement niya. Kasi yung ibang mga sinabi niya, kailangan, I think you will need siguro a law enforcement agency to investigate, di ba? Ipapasa niyo ba sa kanila or you will be coordinating kung sakasakali lang? Nasa inyo ipadala. Ang binanggit po sa pagkakaalala ko dun sa mga napanood kong video na pinadala ni former congressman ko, may mga binabanggit po siya ng mga opisyalis ng pamahalaan. And considering that these are salary grade 27 and above, this would have to be forwarded, whatever his statement is, to the Office of the Ombudsman for purposes of validation. And then, ang ombudsman na po ang magpapadala dun sa kanilang parang field investigation office to try and validate po itong mga sinasabi ni former congressman po. Nakamute ka. Ronald is on mute. Ronald, I think you're on mute. Ronald, nakamute ka. In relation sa sinabi ni Ami, halimbawa pumunta siya sa isang consulate or embassy at doon siya maglalabas, pipirma sa isang sworn testimony. Opo. Posible ba siyang hulihin o i-detain ng ating consulate or embassy? Baka yun kasi baka takot siya na gawin yun eh. Assured ba siya na hindi siya huhulihin kung sakali? Sa ngayon po, wala pong basihan para hulihin siya. Kasi remember sir, there is no case which is filed against him yet. So he cannot be considered a fugitive such that if he goes to the embassy, which is considered also part of Philippine soil, the Philippine laws can be extended and implemented. So, ang purpose lamang po nun is para pumasok siya sa jurisdiction ng ating mga authorities. Kaya natin sinasabi na siguro kailangan niyang magpakita doon sa embasiya natin, sa kung anong bansa man siya naroon. Pero kung dun sa tanong niyo, Sir Ronald, kung pwede na siyang hulihin, sa tingin ko po sa ngayon wala pa. Kung wala pa naman pong kaso na isasampalaban sa kanya, at kung wala naman pong warrant of arrest that was probably issued by a competent court, whether the Sandigan Bayan or the Regional Trial Court.